them to repeat that song dahil tunay nga naman po na Diyos lamang dapat purihin po natin. Thank you full-time men for that special number. And I praise the Lord. Ito po yung tatlong kalalakihan po yan. When we moved here, dito po sa new property 2022, siya naman po ay hindi nag-usap but they all decided na magsuko ng buhay sa gawain ng Diyos. And I praise the Lord for the improvements na ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. And just amazing things. At ako'y naniniwala na patuloy na pagsunod sa kanyang salita ay marami pa kong dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa mga kalalakihan. Amen! Pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo na alam ang pwede pa gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Panalangin niya lang po masave na po talaga sila. Amen? Alright, let's all stand up please. Let's go to Psalms chapter 108. Psalms chapter 108. Let me help you this afternoon. Psalms chapter number 108. I was just planning to read one verse, pero the chapter is very great na kailangan po nating mabasa ngayong hapon. Psalms chapter 108. Nakita niyo po, amen? Amen. Alright, babasahin po natin ang whole chapter. Let's do it this time. Lahat po ng ladies, lahat po ng men, ay basahin niyo po yung verse number 1. And then ladies, you read verse number 2. Psalms chapter 108. Nakita niyo na po, amen? Amen. Alright, men, let's read verse number 1. And then ladies, you read verse number 2. Ready now, men, ready, go. Oh God, my heart is fixed. I will sing and give praise even in my glory. Always exalted in heart, I myself will await early. I will praise thee, O Lord, among the people. I will sing praises unto thee among the nations. For thy mercy is great above the heavens, and thy truth reacheth unto the clouds. Be thou exalted, O God, above the heavens, and thy glory above all the earth. Let thy beloved have made me deliverers, save with thy right hand and answer me. God hath spoken in his holiness. I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth. Gilead is mine, Manasseh is mine, my Ephraim also is the strength of my head. Judah is my deliverer. Over Edom will I cast out my shoe, over Philistia will I triumph. Who will bring me into the strong city? Who will lead me into the Lord? Give us help from trouble, for great is the help of man. The Bible says in verse number 13, through God we shall do valiantly, for he it is that shall tread down our enemies. Last Friday we were having a men's Bible study at isa po sa challenge ko po ang mga kalalakihan. I think I mentioned it also sa frontliners. Okay, darating na taon, find a verse. Amen. Find some verse, more, besides your life verse, find a verse na bibit-bitin mong pangako, bibit-bitin mong hamon sa iyong buhay, bibit-bitin mo isang talata na i-claim mo na ito ang talata mo ngayong taon. And so many circumstances will happen in our lives, pero meron kang shield of faith, which is the very word of God, na bibit-bitin mo. And I was reading verses, and God gave me this verse. Verse number 13, sabi ng Bible, through God we shall do valiantly, for he it is that shall tread down our enemies. I decided to share this truth ngayong hapon. Title of our message, Ingredients for a Victorious 2025. Amen. Ingredients for a victorious 2025. Next year, a victorious 2026. Amen. Manalangin po tayo, dakilang Diyos. Salamat sa hapong ito. Thank you for members who decided to come on your house on this first day of the year. Salamat po, Panginoon. Everybody had their family celebration last night, pagsalubong ng bagong taon. Maraming nagpaputok, maraming pagkain, maraming selebrasyon na magpapasaya and entertain po, Panginoon. At salamat po bilang ligtas, alam po namin na lahat po ito are just mere traditions
But wala pong tatalong tunay na magpapasalamat kami sa bagong taon, kundi ang panalangin at ang pagpupuri sa inyong kadakilaan sa aming buhay, O Diyos. Now we're facing another year. All the fireworks are gone, all the foods may be gone. But yet, meron po kaming haharapin. Marami po kaming babatahin. Marami po kaming challenges po, Panginoon, na nag-aabang ngayong taong ito, O Diyos. And by your grace, we want to be victorious. At salamat po, mitanga-tanga kaming salita ng Diyos na magagabay po, Panginoon, sa amin, na tutulong po, Panginoon, sa amin, na magiging instrumento po, Panginoon, para kami po, Panginoon, ay magkaroon ng tagumpay ngayong taong ito. Ano mo pong bahay ng kasalanan, patawad po, may blessing this afternoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, VC the Bliss. And thank you for standing. Sino ba naman ang ayaw ng matagumpay na taon? Yep. Think about that. That could just be a very, sabi nga, yun ay parang napaka-tanong, na parang nanloloko ka. Sino ba naman ang Kristiyanong ayaw magtagumpay sa darating na taon? Sino ba naman ang Kristiyanong ayaw, o sino ba naman tao ang ayaw ng matagumpay na taon? Kaya nga, when the year starts, we greet every person a Happy New Year. Diba? Meron bumabati ng have a prosperous New Year. Mapagpalang bagong taon. Pabati tayo ng may mga bumabati pa na nawa ang taong ito ay maging mabuti sa iyo. Diba? Para bang may mga bumabati pa na hope you have a great year. I was looking for that. Pero may nag-message sa akin na sana something like that. Sana ang 2025 ang maging mabait sa iyo. Para bang kakaibiganin mo tayo natin siya. That's why people are filled up with, kaya ang mga tao, di ba? Ang Pilipino ay talik pa rin sa tradisyon eh. Doon sa Pasita Complex, natatawa ko kasi nagro-ronda po ng fire truck, nagro-ronda ng bawal magpaputok. Sa harap ng fire station, andun luhat ng nagtitinda ng paputok. Why? Because that's been a tradition na papasok ang swerte sa buhay at magiging mapagpala ang bagong taong, buksan ang pinto para pumasok ang swerte. Kanina nabasa ko, kailangan makakain ka daw ng 12 ubas bago matapos ang umaga. Ano ba yun? Diba? Kaya pati mga sa Johnny, may dali mga bilog na prutas na para swertehin siya sa buhay niya. And all those traditions are being, bumili ka ng mga bilog na prutas. Sino nagsabi? Inche. Sino yung inche? Siya yung nagtitinda ng prutas. But all those are just wishes that can really only come true depending paano mo haharapin ang taong ito. It's not what we are facing in 2025 really. It is how we will face this year na ito po ang magdidetermina kung paano tayo o kung tayo ba ay magiging matagumpay sa taong ito. That's why I love this 108 while I was reading. That phrase right there really caught my attention. Sinabi ng Biblia, through God, we shall do valiantly. Looking at this chapter na sinulat ni David, actually one great preacher, ang sabi niya, Psalms 108 he called it the warrior's morning song. Pakikibaka. Isang talata ng pakikibaka. He ends with that powerful statement, through God, we shall do valiantly. When we talk about valiantly, we're talking about courageously. Mahaharap ito ng mayroong buong tapang. Mahaharap ito ng mayroong kalakasan. I believe this chapter this afternoon po ay magbibigay, and will help you this afternoon, na ang talata ng salita ng Diyos ang magabay sa atin para mayroon tayong prinsipyong babaunin sa taong ito na really we will end up 2025, 365 days from now. Malapit na Pasko, mga kapatid. Haharapin natin ang taong ito and we will end the door of 2025 na masasabi mo na naging matagumpay sa iyo ang taong ito. Amen? Everybody ended up 2024. Let me ask you, may mako-consider mo naging matagumpay na taong sa iyo? Now, pag pinag-usapan po natin ng tagumpay, we have to understand na ito po ay hindi natin binibigyan ng kahulugan ayon
sa pananaw ng sanlibutan. Dahil sa kanila ay matagumpay na taon kapag wala silang problema. Matagumpay ang taon kapag sila ay gumanansya at sila ay yumaman at sila ay merong nakarating na ibang bansa o sila ay merong natapos na ganitong bagay o meron silang bagong appliance. Ang matagumpay sa kanila. The world will always define things differently than how God and how the Word of God defines it. Amen. Sa mga tatay ng sanlibutan ito, ang term ng tagumpay nila ay ang tagumpay dahil umangat ang sweldo nila, sila ay nakapag... Alam niyo po yun, may kanya-kanyang definisyon. Sa mga kabataan ay sinagot na siya ng crush niya. Sa mga kabataan ay mayroon siyang bagong rubber shoes. Sa mga... Alam niyo po yun, kanya-kanya silang definisyon ng matagumpay na taon. But let me ask you, let me help you this afternoon. Bilang mananampalataya, dapat ilagay natin ang sarili natin bilang isang Kristiyano na ang pananaw natin ng tunay na tagumpay ay hindi lamang sa kagustuhan natin, kundi sa pamamaraan ng Panginoon. Amen. I want every believer, wala pong pumasok ng 2025 wishing and hoping na sana ngayong taong ito ay maging miserable ang buhay. Wala namang pumasok ng 2025, katulad ng lagi ko pong sinasabi, wala namang pumasok sa buhay pag-aasawa na ang goal niya ay maging miserable ang pamilya ang kanyang ibibig. Walang taong pumasok sa isang adhigain na ang goal niya ay mapahamak, maging miserable, masira ang kanilang buhay. And I believe every one of us has that same goal this afternoon. We want a victorious year. Amen. Amen. Gusto natin ang tunay na matagumpay, tunay na hindi lamang by term of greetings na masagana ang bagong taon at nawa maging mabait sa iyo ang taong ito at nawa ay hindi ka nawa ay wala kang maging problema ngayong taong ito. Ano ko itong ibig sabihin nun? Parang gusto ko na mamatay nun kasi wala kang problema talaga. But the Bible is giving us a simple principle, just 3 things this afternoon. Alam ko po may mga tira pa kayong uubusin mamaya. Yung spaghetti nung Pasko, ininit mo kagabi, tapos mamaya, pwede pa yun. Yung fried chicken, yung isda, inano nyo na ngayon yun. Yung isda, ayun kasi nung niluto nyo, nilumpia nyo na, tapos sa isang linggo, fish fillet nyo na lang. Okay? 3 things this afternoon that will help us. I believe the Word of God will help us to have a victorious year. What you notice, let's be very basic this afternoon. Some of the Bible is verse number 12 and verse number 13. Some of the Bible give us help from trouble, for vain is the help of man. Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Two things this afternoon. Number 1, let God lead you. Be cooperative. Let God lead you. Be cooperative. Let us be very basic po ngayong hapon, mga kapatid. There is only really one way tayo magkakaroon ng tagumpay ngayong taong ito. Pag pinayagan mo na ang Diyos ang mag-lead sa iyo at sa iyong pamilya. There's no other way out. There's no other wala nang ibang proses at wala na ako ibang naisip na paraan para maging matagumpay kayo ngayong taon kung hindi tunay nga payagan mo ang Diyos ang manguna ng iyong buhay. Amen. Payagan natin ang Diyos ang magdirekta ng ating buhay. Payagan natin ang Diyos ang magdesisyon paano natin patatakbuhin ang ating buhay. Payagan natin ang Diyos na magdesisyon kung ano ang mahalaga kailangan ng ating buhay at ano ang hindi mahalaga sa ating buhay. At ito'y alisin natin sa ating buhay. You see, there must be a choice in our life for us to be victorious. Really let God lead us. Amen. Our role, ang papel lamang natin ay makipag-cooperate tayo saan tayo dadalhin ng Panginoon. David po ay nagpapasalamat sa Diyos because he has already experienced. Payagan niya ang Diyos ang manguna sa kanyang buhay. When we talk about lead, it does not mean na ina-acknowledge mo lang ang Diyos. Siya talaga ang namumuna sa iyong buhay. Amen? And if there needs be na alisin natin sa ating buhay dahil ayaw ng Diyos, papayagan natin na alisin ito ng Diyos sa ating buhay. And if there needs be, meron kailangan idagdag sa ating buhay para ang buhay natin ay maging maayos, wala na
Diyos sa ating buhay, kapapahamak po natin. That's right. Amen. Kaya lang tayo napapahamak minsan kasi nga hindi natin pinapayagan ang Diyos tunay na manguna sa ating buhay. Binibigyan natin ng Diyos ng wishlist, Panginoon, ito ang gusto ko gawin, sa ayaw at sa gusto mo gagawin ko. Then you want God to give you victory this year. You see, we have to let God, tingnan niyo sabi ng Bible sa verse number 10, who will bring me into the strong city? Who will lead me into evil? Will not thou, O God, who has cast us off, will not thou, O God, go forth with our host? Give us help from trouble, for vain is the help of man. Through God, we shall do valiantly. It will be through God, mga kapatid. Ang Diyos po ang tutulong po sa atin. Ang Diyos po ang dapat manguuna sa atin. Ang Diyos po ang dapat papayagan natin magdirekta ng ating buhay. Amen. Amen. You see, not until babasagin natin ang prinsipyong ito o gagawin natin itong prinsipyo ng ating buhay, kung sino ang tunay na mangunguna po sa atin, hindi natin makakamit ang matagumpay buhay Kristiyano. Amen? Kung hindi natin, fathers, let us allow God to decide kung ano yung maayos sa ating pamilya. And by the way, God has decided that already. Lahat yun ay nakaayon at nakasulat. Amen! Susundin na lamang natin. Amen! Sabi ng Diyos, sa araw ng linggo, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay natin ito. Amen! Huwag na natin lagyan ng aling-langang pa. Huwag na natin lagyan ng Panginoon kasi huwag na. Let us God lead us. Amen! Sinabi ng Panginoon sa mga kalalakihan, basagin mo na yung vision yan sa iboy. Basagin mo na. Amen! Mahirap, pero yan ang magbibigay sa pag sinabi ng Biblia, itanim mo ang buhay mo sa salita ng Diyos para, just like Joshua, he decided, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. It must be a choice that God will lead you. Payagan mo ang Diyos manguna sa iyong buhay. Kung hindi mo alam ang gagawin, Panginoon, pwede ko ba gawin ito? Pag sinabi ng Panginoon, hindi. Bakit pa tayo nagtatanong sa Diyos kung hindi din naman natin susundin ang payo ng Diyos sa atin? Hindi ko ba kaya ka kahit pa paano gumaling sa karamdaman mo? Pinayagan mo yung doktor masunod sa'yo. May mga pinagawa siya sa'yo na ayaw mo. Masakit, mahirap, magastos. Pero determinado kang gumaling o nagtagumpay ka sa sakit. Bakit pagdating sa buhay natin spiritual, hindi natin pinapayagan ng Diyos? Ng doktor, ito gamot, inumin mo, itapal mo, lunukin mo, lahat na pinagawa. Yung itatapal, ininom, yung iinumin, tinapal mo. Sabi ng albularyo, itapal mo yung dahon, tinapal mo din naman. Kahit mamasapa-sapa yung dahon, tinapal mo din naman. Kagustuhan mong gumaling. That is what the Bible is trying to say. You let God lead you. Payagan mo ang Diyos manguna sa buhay mo. Amen. Amen. Kasi kung hindi talaga natin gagawin yan, huwag natin asahan na tayo magtatagumpay sa buhay Kristiyano natin. Young people, you let God lead your emotions this year. Maraming kabataan nagpapahamak sa simbahan naman, may salita ng Diyos naman. Pero pagdating na sa emosyon, ayaw mo nang payagan ang Diyos manguna sa emosyon. Hello? Inuuna mo ang musika ang masunod sa buhay mo. Inuuna mo ang barkada. When I say let God lead you, kahit gusto natin yan, pag pinaalis ng Diyos, alisin mo. Amen. Kahit masakit, pag ayaw natin ng Diyos yan, alisin mo. Amen. That's why the Bible says, through God, notice the word, through God, we shall do valiantly. You know what the word we speaks of? Yung sinabi ko sa inyo kanina. Speaks of cooperation. Sa pamamagitan ng Diyos, siya yung kikilos eh. Siya yung mangunguna. Tayo na ngayon ang magtatagumpay. Bakit tayo nagtagumpay? Kasi yung direksyon na binigay ng Diyos, sinunod mo. Amen? Kaya nga po, when we talk about doing valiantly, mga kabataan, pag
sinabi ng salita ng Diyos na sumunod ka sa iyong mga magulang, mahirap, parang hindi mo maunawan, pero sumunod! Amen? Nakakita ka na ba ng sasakyan na dalawa yung manibela? Makahirap kaya. Pag yung isa gusto kumanan, ikakanan. Ikaw gusto mo kumaliwa, kakaliwa. Ano kaya sa sasakyan? Nakarating ba kayo sa paruroonan niyo? O, di ba? Kahit nga, si Google Maps, laking tulong yan sa akin pag mga lugar hindi ko pupunta. Pag alam ko yung direksyon, binibigyan niya pa ako ibang direksyon ba? Ako pa rin masusunod dito. And in our Christian life, ladies and gentlemen, we have to cooperate with God. Amen. Once and for all, marami na tayong naging, ano ba magandang term? Naging aberya last year. Right. Tama? Maraming problema tayong binabata, mga kapatid. Hindi naman talaga pagsubok na binigay ng Diyos. Yung problema ang hinarap mo kasi pinayagan mo, ikaw gumawa ng desisyon. You agree with me? Amen? Okay, no, pinabayaan. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ayaw mo sumunod sa pamamaraan ng Diyos. Kaya mo hinaharap yan. Amen? But when we allow God to lead us, and you will just cooperate. Tama? Sasakay ka lang sa sasakyan na ang Diyos ang magmamaneho, pasahero ka lang, huwag mo pakialaman yung driver. That's right. Amen. Amen. And you will reach your destination. Pastor has said this many times. You want to reach the destination of blessing, then you ride the vehicle of obedience at dadalhin ka lagi niyan sa tagumpay ng iyong buhay. This does not guarantee na hindi na tayo magkakaroon ng problema, hindi ka na magkakaroon ng sakit. Hindi po ito nagagarantiya na magiging smooth ang flow ng iyong buhay for 2025. But this guarantees na kahit may problema at kahit maraming sitwasyon sa buhay natin na hindi natin naiintindihan dahil pinapayagan mo na ang Diyos ang manguna sa iyong buhay, magkakaroon ka na talaga. Yes, sir. That's right. Minsan parang hindi mo na alam yung kilos ng Diyos, pero pag nananampalataya ka ng Diyos pa rin ang kumikilos. Makarating na. Pero pag patuloy ang pagsuway natin sa salita ng Diyos, at patuloy natin pinagmamatigasan yung gusto natin, kapatid, at patuloy natin hindi inuuna ang prinsipyo ng salita ng Diyos, then don't expect a victorious Christian life. Yep. Amen. Amen. We shall do valiantly. Ginagawa ng Diyos yung kanyang bahagi. Gawin naman natin yung bahagi natin. It may be hard sometimes. Sa simula, marahil ay hindi mo maiintindihan. And marami po niyang mangyayari this year. Pero, di ba? Natutunan mo. Many Christians started off with, ba't kasi ako ng simbahan, miling ko na umaga, miling ko na ako, may prayer meeting pa. Sa dami naman ng simbahan, misa ng simbahan na yan. Ba't kailangan mabili ng tats? Ba't kailangan magsakripisyo? Subok mo sundin. Amen. Nung sinunod mo, doon mo nakita. Sa'yo para maglingkod sa Panginoon. Yes, sir. That's right. Can you sabi ng Bible? Psalms chapter 37. Open your Bibles, please. Psalms chapter number 37. Psalms 37, verse number 3. Here's the verse. Trust in the Lord and do good. Alright, yan yung trabaho mo. Anong gagawin ng Diyos? Shalt thou dwell in the land, verily thou shalt be fed. You cooperate. Delight thyself in the Lord, also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Rest in the Lord, wait patiently for Him, and fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. The Bible says, verse number 8, cease from anger, forsake wrath. Verse number 9, evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit their. You see here the steps of cooperation. Payagan mo ang Diyos mamuna, makipag-cooperate ka, and you will see the result ng pagsunod sa Panginoon. Amen. Let me challenge you this year. Fathers,
really let God lead you and your family. Amen. 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 Magbibigay ka ng isang piraso blank piece of paper, Panginoon, ano yung pagagawa mo sa akin ngayong taon? Huwag ka magbigay ng papel sa Panginoon, ito yung gusto ko gawin. Panginoon, ano yung pagagawa mo? Ikaw mamuna sa aming pamilya. Amen. Let this year be different. Amen. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon, mga kapatid. Pero this time around, well, let's learn from all those past mistakes na ating ginawa and let God lead us. Let's just be cooperative. Makipag-cooperate na tayo sa Panginoon. We may not know how He will do it. We may not fully understand. Pero ang Diyos ang nanguna. Isang bagay niya, hindi kayo ipapahamak ng Diyos. That's right. Amen. Amen. Ang bagay na pinabibitiw na sa inyo ng Diyos, bitawan mo kasi sabi ng Diyos. Amen. Mga bagay na pinakakapit sa inyo ng Diyos, kapitan mo kasi sabi ng Diyos. Amen. Let God lead and you cooperate. Number 2. Amen. Are you still awake? Amen. Nilalamig po ba kayo? Sino nilalamig dito? Kasi yung puyat ka, puyat ka, late ka na nagising, para ayaw mo na maligo, first day of the year. Look at verse number. Love this. I promise you, I'm claiming this verse this year. Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down. Okay? That shall tread down your, what's the word? Enemies. He will tread down your enemies. Salamat po. The simple thought is, ang Diyos ang magtutumba. Magbibigay sa atin ng tagumpay laban sa ating kaaway. No, understand? There will be no victories without enemies. Yep, that's right. Okay? Amen. But to be victorious is this. Kailangan alam mo at kailangan mapagbantay ka sino yung kaaway mo. Number 1, let God lead you. Let's be cooperative. Number 2, look out for enemies. Be careful. Amen. Let us look out for enemies. Be careful. Sa buhay Kristiyano, ito po'y napakahalagang katotohanan na dapat nating ma-realize, mga kapatid. Alright, now listen very well. Maraming Kristiyano ay nagiging talunan. Hindi dahil hindi sila nakikibaka. Maraming Kristiyano nagiging talunan. You know why? Kasi po, we are focusing on the wrong enemies. Did you get that? Isang bagay para magtagumpay ka, ay dapat kilala mo sino yung kaaway mo. That's right. Amen. Sino yung kalaban mo. Sino yung, let's put it this way, sino yung hindi mo kakampi. Kasi hindi ka magiging matagumpay kahit napatumba mo yung nasa kabilang side, pero hindi naman yung kaaway mo. Ay, nabaril ko, sorry, kakampi pala kita. Ano po? Look, family, look at the common, the very basic institution tinatawag ng Diyos. Pamilya. Isang buong pamilya. Kayo mag-away-away, paano kayo magtatagumpay? Loob pala ng tahanan, puro bangayan na at puro pambira. Hindi tayo magtatagumpay dyan. That's right. Amen. Amen. Loob pa lang ng bahay, yung anak, ayaw sumunod sa magulang, yung asawa, ayaw mag-iasawa lalaki, pag-lead, yung asawa ko ba? Pabira. Who is not the enemy right here? Yung asawa mo ay hindi mo kaaway yan. Mukhang kaaway lang, pero hindi mo kaaway yan. Umimit tuloy yung asawa ko. The church is not your enemy. Amen. Ang ministry ay hindi mo kaaway yan. That's right. Ang simbahan ay hindi mo kaaway yan. Amen. Ang mga magulang mo ay hindi mo kaaway yan. Ang authorities, ang spiritual authorities ay hindi mo kaaway yan. Amen. Kasi hindi tayo nagtatagumpay maraming beses because nag-e-exert tayo ng matinding effort, sinusuntok natin, nilalabanan natin, pero hindi naman natin kaaway, hindi naman yun yung laban po natin. So many Christians have been fighting the wrong battles. Amen. Diba?
Oo yan. Hindi naman yan yung inassign sa yung pakikipaglaban. Nandyan ka nag-uubos ng oras, ng lakas, ng enerhiya mo. Sinisiraan mo yung kapwa mo Kristiyan. Hindi yun yung kaaway mo. Amen? Binabagsak mo ang gawain ng Diyos. Hindi naman yun yung kaaway natin. Amen? Kinikriticize mo ang simbahan ng Diyos. Hindi yan yung kaaway mo. Actually, kakampi mo ang simbahan. Amen. Amen. Ikaw ay manantahan. Pagdating sa bahay, sisiraan mo yung gawain ng Diyos. Sisiraan mo yung mga lingkod ng Diyos. Sisiraan mo ang mga authorities ng Diyos. You're fighting the wrong battles. Dahil pag ang pamilya ay nawasak na ng tuluyan, babalik ka rin. And I'm not saying this because I'm somebody. I'm saying this because it's the truth. Yung pamilya ay nawasak, babalik pa rin niya sa Diyos at sa simbahan na tinatag ng Diyos na minsan nagsinisira natin. Are we this afternoon? Amen? That's why let us look out for our enemies. Alamin natin sino yung ating kaaway. David mentioned here several places. Sabi niya, Gilead is mine. He's trying, these are places na he is trying to conquer. At mga kalaban po niya, and Manasseh is mine. Ephraim is also the strength of my hand. Judah is my lawgiver. Moab is my washpot. He's trying to claim all these places na nilalabanan po siya over Edom. Will I cast out my issue over Philistia? Will I try? He named those places na alam niyang lumalaban sa bansang Israel, and we must know our enemies when we will be faced with the truth at kailangan nating baguhin. Realize yung katotohanan na hinaharap sa atin, hindi yun yung kaaway natin. Ito yung katulong natin na magiging maayos ang buhay. Amen? You know why many Christians, imbis na maging matagumpay, ay lalo magiging talunan? Kasi nga po, inuubos yung lakas, yung enerhiya para labanan yung hindi mo naman kaaway. Amen? I think I read an article one time, pambira. Sumama siya sa takbuhan, 1,600 meters takbuhan. Nung natapos na, sabi niya, sir, hindi po yan yung event na sasalihan niyo, doon po kayo sa kabila. Naunawan niyo po mga din. Inubos mo na yung lakas, yung enerhiya, yung pawis, yung budget at yung talino na binigay siya ng Diyos. Ang nilalabanan mo naman ay hindi mo pakikibaka. Bible says in Ephesians chapter number 5, grab your Bibles, Ephesians chapter number 5. Verse number 12, sabi ng Bible, Ephesians 5:12. I'm sorry, Ephesians chapter number, where is it? Chapter 6, sorry. Ephesians chapter number 6, verse number 12. For we wrestle not against flesh and blood. Hindi po tao ang kaaway po natin. Against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 1 Peter chapter 5, very common verses po ngayong hapon. But I promise you this will help you tonight. Amen? 1 Peter chapter number 5, verse number 8. Sabi ng Bible, 1 Peter chapter 5, verse number 8. Be sober, be vigilant, because your adversary. Sino yung adversary? Hindi po the husband. Amen. Adversary, hindi po the parents. The devil. It's not the church. Amen. Huwag mo sa akin at huwag mo ikritiko ang gawain ng Diyos. Amen. Kaaway mo. Amen. Hindi ako ang kaaway mo. Hindi salita ng Diyos ang ating kaaway. Yep. Amen. Let's fight the devil. That's our enemy. Yes. Amen. Amen. Ubus na yung enerhiya mo mag-away sa bahay, mag-away, mag-asawa. Sabi nga nung kaibigan namin, tinistify ni Ma'am Becca, sabi niya doon sa asawa niya, bakit tayo ng away, maghihiwalay pa tayo. Kung hindi ba tayo maghihiwalay, tigilan na natin itong pag-away na ito. Nauubos na lang ang enerhiya natin. Mapatuhal na kayo sa bahay, basag lahat ng kasirola, lahat ng planggana. Mamaya hapon, batik din naman kayo. Isayang lang yung kasirola, planggana, platong na basag. Ano, yung people, lalayas sa akin, lalayas ka. Kinabukasan, babalik
nagsayang ka lang ng pamasahe mo. Sa humingi, sa magulang mo, sino niloloko natin? Pag hindi mo alam sino yung kalaban natin dito, kapatid, dami mo kasing trabaho, dami mo inis, dami mo gagawin. Hindi mo kaaway mo eh. Let's look out for our enemies dahil pag alam natin kung sino yung kalaban natin dito, we will be careful na hindi natin itutumba yung kakampi natin. Hindi tayo magsisira sa simbahan, hindi tayo magbabangayan dito, hindi tayo magpapagalingan dito, hindi tayo nakipag-competition sa bawat isa. Hindi yung ibang simbahan ang kalaban natin, hindi yung ibang pastor ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay yung Diablo, mga kapatid. Amen. And if we will work together as a team under the authority of God, then we can be victorious. Pero pag tayo mismo mananampalataya, kasi may Sunday service, may New Year service pa. Puro ang kala mo kalaban mo yung kakampi mo at ang kala mo kakampi mo yung kalaban mo. Hindi tayo magtatagumpay. Akala mo tagumpay ka. Pero ang nabaril mo pala, kakampi mo. Tuwang-tuwa ka, duguhan, tuwang-tuwa ka, pambira. Pag tingin mo kakampi mo pala yung ay, sorry, di sinasadya. Tutuloy mo kamay, tutuloy ulit. You cause much damage than help to the work of God. Therefore, kapag alam natin yung kaaway natin at alam natin yung kakampi natin, tutulungan natin yung kakampi natin. Amen. Magiging bahagi ka ng isang team na magkakampi tayo para magpagtagumpay natin yung kaaway natin. Amen. At pag ito, look, this team of church people, sama-sama tayong aatake sa Diablo. Amen. Pero pag ang dami-dami natin, pag-atake na, lilima lang, nanonood lang kayo, ay hindi tayo magtatagumpay. Hindi pa sa tagapalakpak lang. Let's work as a team right here. Let's know our enemy and let's attack that enemy para alam po natin na tayo magtatagumpay sa gawain ng Diyos. Ang pinakamaganda para magtagumpay, suportahan natin ang gawain ng Diyos. Amen. Amen. Merong gawain and you are not cooperating, you're not with the team. Diba? Kahit naman, hindi ka na nga nagdidribble ng bola, pinapasa mo pa sa kaaway. Ano ba? Uniform mo. Kaya nga sa gawain ng Diyos, alam ko, one article na, pag mas concerned ka sa pangalan mo sa likod, di ba din yung pangalan? Kaysa sa pangalan ng team mo sa harap, hindi ka talaga magtatagumpay. Mas gusto mo sumikat yung pangalan mo kaysa yung pangalan ng organisasyon at ng team at ng gawain ng Diyos. We're not working for ourselves. We're not working for anybody. You're not working for me. We're working for God. Let's work as a team. Kilalanin natin yung kalaban natin, and our enemy is the devil, a roaring lion. Kaya nga we're trying to get people out of hell. Kaya nga we're trying to help people change their lives. Babago ang buhay nila para ang nagtatagumpay ay hindi yung kalaban na sumisira ng buhay, kundi ang Diyos na nagbabago ng buhay. Pag-abala tayo, kapatid, magtrabaho para sa Panginoon. Wala na tayong oras para manira pa ng kakampi natin. Amen. Amen? Abala ka sa tama eh. Ano ba oras mo para sa mga? Pero pag hindi ka nag-aabala sa mga bagay na tama ka, marami ka talagang oras. Chismis, manira. Amen. Look out for enemies. Let us be careful. When we are being taught paano lugurin ang Diyos and we think ito ay mahirap, hindi dahil mahirap, kaaway na natin yung gawain ng Diyos. Tayo pa rin ay magtutulong-tulong, kapatid, para magtagumpay tayo. Amen? Pag may problema sa tahanan, husband, wife, children, I'm trying to address family, you know, right? Kasi minsan kaya hindi tayo makatulong sa tagumpay ng gawain ng Diyos sa bahay palamigiran. So I realize your home, young people, your parents, your husband, your wife is not your enemy. Amen. Alisin mo na yung bokabularyo ng bokabularyo ng kabataan. Lalayas ako. Maghihiwalay tayo. Dapat ang hiwalay naririnig lang sa bahay pag nilabahin, Brother Johnny.
Amen. Bigyan ng puwang ang kaaway magtagumpay sa iyong pamilya. Amen. Let's be watchful. Let's be careful. Pantayan natin sino yung kaaway po natin. Amen. And let us be victorious. Lastly, number 3. Where was on that? Number 3, your favorite point. Ano man taong lumipas, hindi nagbabago mga baptist. Ang favorite pa rin yung last point. Amen? No, verse number 13. We're dwelling on verse number 13. Let's start with verse number 3. I will praise thee. Bibigyan ko muna kayo ng verse. Verse number 2. I myself will awake early. Amen. Gising po kayo. Yung iba ito yung verse nila for 2025. I will awake early. May sa Durma. I will praise the Lord. Amen. I will praise thee, O Lord, among the people. I will sing praises unto thee among the nations. For thy mercy is great above the heavens. Thy truth reacheth unto the clouds. Be thou exalted, O God, above the heavens. Thy glory above all the earth. That thy beloved may be delivered, save with thy right hand. And God answer me. Verse number 13. Through God we shall do valiantly. He it is that shall tread down our enemies. One thing I've noticed dito sa verse number 13, I'm trying to study if ito pong sinasabi niya ay nangyari na o mangyayari pa lang. But I think he is saying this in an aspect na alam niya minsan na siyang nagtagumpay kasama ang Diyos. And he knows if he is facing another enemy, magtatagumpay pa rin siya kasi kasama niya ang Diyos. So right here he says, we shall. It's a declaration. We shall do valiantly. He it is that shall tread down our enemies. You know what I saw in the spirit of David? He has a spirit of a winner. He has a spirit of a victor. He has a spirit of a conqueror. How to be victorious this year? Live as a winner. Let's be courageous. Live as a winner, a conqueror. Now, ito po hindi prosperity thing, positive statement, but a truth na kailangan natin itanim sa puso natin, mga kapatid. Lead us here. Are you saved tonight? Amen? Are you saved tonight? Amen? Amen. Now, may Kristo ka sa puso, tama? Yes, sir. Now, if you have Christ, sino pong ligtas? Pakita sa kamay. Amen. Walang mga kopya. Amen? Sino po dito yung pag namatay ka, tiyak mo lang pupunta ka sa namin? Amen. Sino po dito yung dahil-dahil po kinagilit yung pag namatay ka, tiyak mo lang pupunta ka sa namin? You have Christ in you. No, what? Why? Listen, di ba, nurse naman tayo dyan, di ba? Na marami din kinagilit yun. You have Christ in your heart. Then why live with a defeated attitude? Are you with me? Amen. Bakit ka mabubuhay? Bakit gagawa ka ng mga pagpili sa buhay mo that you will live as if you live as a defeated Christian? Lagi na lang, lagi kong problema, hindi ko kaya magsimba, hindi ko kaya mabuhay sa mundong ibabaw. Hindi mo kaya mabuhay sa mundong ibabaw? Sa mundong ilalim naman. Ang hirap sa church, ang hirap sa ministry, ang hirap na trabaho. Stop that kind of living. Ang sikreto lang, punuin mo ang sarili mo ng salita. Yes, sir. Nakalangkot pag sinabi mong Kristiyano ka, mananampalataya ka, nadidepress ako. Naaawa ako sa sarili ko. Buti pa sila may bagong sapatos. Buti pa sila may regalo. Buti pa yung mag-asawa ngayon at saya ng buhay. Akala mo lang yun. Buti pa siyang bait ng nanay niya. Mga kabataan na nadidepress at kawawa sa buhay. Nag-scroll sa social media. Buti pa sila ang saya. Magpo-post ka na lang ng feeling lonely. Let me tell you something.
Kung ikaw nadidepress pag nagbabasa ka ng social media, ano mo sikreto dyan? Huwag ka magbasa ng social media. Yun! That's right! Bakit makukuha ka ng sariling bato na ipupukpuk mo sa ulo? Alam mo yung mga bagay na nagpapahina sa'yo, nilalapitan mo ba? Amen? Piliin mo mabuhay bilang isang matagumpay na Kristiyano. Bakit pagpili yan sa buhay niya? Palagay mo si Daniel nung siya ay, di ba ba, ito si Daniel nung sabi ng hari, ang hindi sumunod sa hari, tatapon sa ang manalangin, tatapon sa laing sin. Hindi ko nakikita si Daniel nung itatapon sa laing, sabi ko, talaga dapat, hindi na ako manalangin ko, ano ba ako, itatapon ako sa laing. Feeling lonely. Hindi ko nakikita si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi ko sa'yo, dapat talaga. Buti pa sila, tingnan mo, hindi sila natapon sa apoy. Baka naman tayo feeling depressed. So many Christians live as a defeatist attitude. Ito lang kasi bayan namin, kawawa naman kami. Dalawa lang cellphone. Wala akong banlog. Buti pa sila. Kaya naman sila masaya. Look, it's not the problem. It is our own attitude problem. Amen. Harapin mo yung problema mo, kapatid na Kristiyano, ha? Amen. Kaya pag kawawa, siguro, kitilin ko lang sa sarili mo. Siguro, iniisip mo ka sa buhay. Kasi wala ka lang regalo, gasto. Wala mo lang nagkakakrush siya. Eh, tingnan mo yung tsura mo, hindi mo talaga masisisi. Lagi ka naman nakasimangan talaga. Pag welcome sa hindi ka man lang makipagkamay. Makipagkamay, dami ko problema. Ano laki talaga problema? Pupunta sa simbahan, nandun sa sulok, may feeling nagpapaawa lagi sa... Let's live like a winner. Let's be courageous. David said, through God we shall do valiantly. Hindi ako magsasama sa soul winning. Wala namang papat. Ikaw maaatake sa tao eh. Maawa ka nga. Libre mo ba sa hindi ako matutubuti kasi lagi mo nalang kinumpara yung sarili. Lagi mo nalang pinagmukhang kawawa yung sarili mo. Pero pag wala kang that's not why I don't care what you say. The Bible says I can do all things through Christ who strengthens me. God has not given us the spirit of fear but of power and of love and of sound mind. Tingnan nyo pag pinagpaparecite ako hindi ako mag-recite. Tumayo ka mag-recite ka! Baka tawanan ako, baka kapatid, may Kristo ka sa puso, magkaroon tayo ng kumpiyansa na nagagawa natin ang maraming bagay kahit hindi tayo kasing galing nila pero ginagawa yung best ko dahil gusto ko malugod ang Diyos. At may mga problema man ako haharapin pero hindi ka pupunta sa simbahan na ang pismi mo na alapat na sa lupa na para makita nila may problema talaga. Pinost mo pa sa social media yung problema mo. Pati yung kaibigan mo nasa Saudi na wala namang pakailan, alam yung problema mo, alam yung problema nyo na mag-asawa. Pati yung mga pastor na Amerikano, alam na yung problema mo. Nag-react lang sa post mo ng naka-sad face yung react na pindot niya ano niya habang nagtutubra siya. Apektado ka na agad. Pag tayo talaga nag-apekto sa mga bagay sa mundo ito. Ay, wala kang buong magtitirintas eh. Kapatid ko kung payagan yung circumstansya sa labas ang magdikta ng buhay. I love it when I see my dad, Pastor Ed. I love it when I see him behind the pulpit. Are you happy this morning? Amen? Yung mga tao, amen naman. Sabi ko lang, kung alam nila ang binibitbit na problema ng mga pastor. Kayo, ay amen. And I praise the Lord for pastors, and I praise the Lord for people na tatayo with all confidence, they live like a conqueror. Amen. Amen.
taas-taas na naman yung spirito ng Kristyanismo mo na hindi ka mo galing lagi sa Halloween party. Alam mo, lagi ka lang galing sa simenteryo na nagluluksa. Ngingitian ka, kakamayan ka. Brad, masaya ka ba ngayong hapon? Medyo. Kasi nga nasatin tayo na nagpapasaya sa atin lagi yung entertainment ng labas. Kailangan ba lagi may video? Kailangan ba lagi may paagaw? Kailangan ba lagi kung nagpaagaw ng Sunday, masaya ka na sana, tinamaan ka lang ng candy. Iyak ka na naman. Paagaw. Nung tinamaan na, ba't kasi nagpapaagaw ka eh? Don't let, kapatid, huwag mo hayaan yung circumstansya ng mundo ang magdikta ng Kristyanismo. Pangalaw mo yung Kristo sa Kristo. Konti, hindi ako sisama bukas, may problema ako, hindi ako namayan kanina, hindi ako sisama. Pinatamaan ako sa preaching, hindi papansinin niya si pastor. Konti mo. Hindi ko na nga pinansin, hindi pa ako, hindi mo pinansin eh. Let's grow up. Let's be a better believer. Let's be courageous. Let's live courageously. Amen. Ikaw magpo-forward kasi naman ako sa preaching. Ako sinalugin. Hindi ako sisimba kasi sino kawawa? Ako Sunday night, di ba pumunta? Sino hindi masaya? Di ikaw. Sino hindi tinamaan ng paagaw? Di ikaw. Sino walang naibalog pa? O, ikaw. Hindi may pagkain kayo agad kasi may tiranong sa atin. Joshua chapter 1 verse 7, the Bible says, sinabi ni Joshua mga kapatid sa mga ni Moses kay Joshua 7:1-7, be thou strong, very courageous, observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand nor to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. He said in verse number 6, be strong and of good courage. He said in verse number 9, be strong and of good courage. He said in verse number 18, I think, on this last part, will not hearken, be strong and of good courage. Tapang-tapangan naman natin, lakas-lakasan naman natin ang buhay Kristiyano natin. Because people will hurt us, circumstances will try to put us down. Pero pag tayo pupuri ng mananampalataya, you live as a conqueror. You live as a winner. Kasi ang buhay Kristiyano. Pag hindi ka nagmamature, para tayo mag-ilit. Hindi dapat eh. Hindi dapat yung hindi. Tagalan natin sa simbahan na huwag na tayo magpaka-immature na mananampalataya. Amen? Kapatid, it is a choice to have a victorious Christian life. Let us live as a conqueror. Romans chapter number 8, can you have the Bible? Romans chapter number 8. Romans chapter number 8, look at verse number 6. Romans chapter number 8, verse number 6. Chapter 8, verse number 37, sorry. 8:37, nay, hindi po na yan, nay. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Ang magdikta sa iyo, kapatid, ay ang pag-ibig ng Diyos. Maging circumstansya sa paligid, maging mga tao sa paligid mo. Nanahin si Jason nag-amen, pati kay Jason, ma-open ka. We are more than conquerors. Live as a believer, live as a child of God, live a victorious Christian life. Amen. For neither, sabi ng Bible, sa chapter 8, verse number 38, sabi po ng Bible dito, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able
to separate us from the love of God. You want to live a victorious Christian life? You want to live a victorious life in 2025? Mabuhay ka with an understanding dakila ang pag-ibig. Amen. People will hurt you, pero hindi ba sila nagligtas sa'yo? Katitigil. Amen. People will disappoint you. Circumstances will happen. Pero sabi ng Bible, through God. Amen. It will only be through God that we shall do valiantly. But kakampi mo sa buhay Kristiyano mo ang Diyos. Kaya magpasakot tayo sa Diyos. Amen. Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Pabasan natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kilalanin natin sino ba talaga yung kaaway natin. At tunay nga mabuhay tayong Kristiyano na meron tayong kasigasigan sa ating puso. You live a winner in your Christian life. Mapag-preaching, nakasimahod ka na. Dumaan offering bag, nakasimahod ka na naman. Nagbanggit ng offering, nakasimahod. Pawa naman. Naawa ko sa buhay Kristiyano. Gusto maging Kristiyano, pero hindi naman ini-enjoy ang buhay Kristiyano. Aba, pinasok mo itong bagong taon na ito, 2025. I-enjoy natin itong taon ito. Amen. Mag-Kristo tayo sa puso. That God, we can do valiant. Through God. Let's do valiant. Let's do courageously. Let's face this year. Heads up high, nagtitiwala tayo sa Diyos, kapatid. Maraming circumstansya, let's go. Amen. Look, kung ikaw ay hindi ligtas, may problema. Kung ikaw ay ligtas, may problema. What would be the difference? The difference would be how we face our problem because we have Christ. Same this year. Through God. It will be through God. You can do valiantly this year. Harapin natin mga dapat natin harapin. Heads up high, knowing kasama ko ang Diyos. Makikipag-cooperate ako sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa akin ng tabi. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Nakilang Diyos. Salamat po. Clear truth tonight from your word. Salamat po. Pinag-face 2024. Gawain at sa biyaya naman. I pray tonight we will be able to face 2025 valiantly because of you still. Help us, O God, na payagan namin kayo mag-lead ng aming buhay. Help us, O God, na ma-identify namin ang mga tunay namin kaaway, O Diyos. And help us, O God, to live a courageous Christian life. Help us to live as a winner, a victor, na hindi po kami magpapadala sa mga sirkumstansya ng mundong ito, kundi babaunin po namin ang Diyos at ang prinsipyo na inyong salita para po, Panginoon, kami maging matagumpay na mananampalataya. Help every families this year. Help every young people, every mothers, every fathers. Tulungan niyo po mga matatay po, Panginoon, na magkaroon ng backbone, manindigan bilang mga mananampalataya and spiritual leaders of the home. Na sila po ay magpapatatag spiritual, papangunahan ang kanilang pamilya, maglingkod sa Diyos na meron po katapatan. Baunin po namin ang prinsipyo ito throughout this year, facing so many things, knowing we have God. Bless po invitation niya gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Invitation song is being played. Welcome to the altar right here. May pag-usap po tayo sa Panginoon. Let's fill up the altar. Simulan natin ang taong ito, kapatid, na lahat tayo napunod sa altar. Lahat tayo makikipag-usap sa Diyos. Lahat tayo ay nahingi ng tulong sa Panginoon. Husband and wife, try to come, pray together, talk to God. Let's be valiant in this.
this year, knowing we have Christ in our hearts. Alright? I hope this will help every family ngayong gabi. Tuwagin po natin ating ushers for our New Year service offering. Start committing that this year tayo po ay magiging tapat sa mga pinagkatiwala sa ating Panginoon. Makinig po tayo kasi ang offering bag po hindi natin kaaway ito. Alright, let's know our enemies. Yung mga share po yan, mukhang kaaway lang po yan. Kaaway lang po yan. Amen? Let's be faithful in giving for the Lord's work. Salamatan po natin sa ating maliliit. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, pinupuri ka po namin at sinasamba sa inyong pagkakakilaan. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mga trials for the year 2024. Naging kagamit-gamit sa aming Panginoon upang kami po ay naging matatag sa blessings Panginoon na kung saan naging kagamit-gamit din po Panginoon upang kami po ay mas lalong maging kagamit-gamit Panginoon sa inyong pong gawain dito sa lugar na nasa Pinas sa Panginoon. Maraming salamat Panginoon for the reminders that for us to have a victorious 2025 year, 2025, Panginoon, we should let you God lead us, Panginoon, and be cooperative, Panginoon. We should look out for enemies and be careful, and we should live as a winner, conqueror, Panginoon, and be courageous, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at totoo nga po, Panginoon, at through you, God, Panginoon, we can do valiantly, Panginoon. At dadalangin po namin, Panginoon, sa oras na pagbibigayan, na kami, Panginoon, ay maging tapat, Panginoon, sa pagsasauli, Panginoon, ang karapat-dapat sa inyo, Panginoon. At dadalangin po namin ngayon, Panginoon, sa ngayong taon, simulan po namin, Panginoon, na kung saan ang mga bagay, Panginoon, na kinakailangan, Panginoon, na ibigay po namin sa inyo ay ibigay namin, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang best na hinahanap niyo po na karapat-dapat, Panginoon, na worthy sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang salaping malilikom, dadalangin po namin na ito po ay maging gagamit-gamit sa inyo pong gawain, Panginoon, dito sa Las Piñas. Bless niyo po ang mga kapatiran, Panginoon, at ang mga kapatirang wala pong hanap buhay, kayo po magkaloob nito, Panginoon. At ito pong aming samat dalangin sa dakilang pangalan niyo po, Panginoong Kristo. Amen. our theme, dapat ay lagyan po dito ngayon, kaya lang long weekend, nag-holiday, lahat ng printan po ng mga backdrop po ay nasaraduhan po tayo. Lalagay ko lang sana sa band paper, hindi dito.
Kaya lang baka naman hindi lang mag-operate mo dahil sa paper ko lang dinikit. So let's look forward for that this coming Sunday. And I'll explain our theme for 2025. Our theme for next year is faith that drives in 2025. It will be an exciting year. Kailangan natin ng pananampalataya na magtutulak pa sa atin lalo na mag-meeting at maglingkod sa Panginoon. Amen? It's just 6 o'clock. So you have still enough time. I know there's still family time. May makapasok na bukas, tama? Tapos na. Maliligaya na. Sino may pasok na bukas? Sino may pasok na pero ayaw pa pumasok? Na kayo pumasok? Sira lang yun ang buhay. Well, salamat sa Panginoon on this first service of 2025. And we praise the Lord. We have 120 in attendance. Amen? That is a blessing. Alright, ayun po tayo lahat. Mawit po muna tayo. Ulitin natin yung song number 4, To God Be the Glory. Amen. Let's sing it over and over again. Tayo po ay nagpupuri dahil mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Song number 4, To God. Di Tagalog yan eh. Doon tayo sa Tagalog. Join Tagalog. Song number 1 sa Tagalog. Join Tagalog, please. Tagalog din itong tune mo. Alright, song number 1 sa Diyos ang luwalhati. Okay? Waiting po natin ito na masaya for standing now. Understanding the song already, sing. Sa Diyos ang luwalhati, gawa'y dakila, mundo'y minahal, hanap niya'y binigay, buhay alay niyang pagtubos, sa lahat na buksan pinto ng buhay, puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan, puri sa Panginoon, tayo'y magagalag, lapit sa Ama sa anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan, dinig sa lubos hanggang nakadubsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, puri sa Panginoon, tayo'y magagalang, lapit sa Ama sa anak, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Everybody on the lines, gawa turo niya sa ating dakila, galak natin kay Jesus ay dakila, ngunit dalisay sa laki higit pa, ating pagkamangha kung siya'y makita. Everybody! Puri sa Panginoon, tayo'y magagalang, lapit sa Ama sa anak dumaan, gawa niya'y dakila, lahat ibigyan. Amen. Praise the Lord. Are we happy tonight? Amen. 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 Tayo po'y magbukas sa panalangin. Panginoon, dakila ka po sa aming buhay. Papuri po ay sa inyo lamang. We have stepped into the first day of 2025 with the church brethren, knowing your promise po, Panginoon, and knowing we can be victorious in this year through God alone.
naman pong pagdadaanan, naman pong sulurin, pagsubok, hamon po, Panginoon, pagpapala, tulungan niyo po at turuan niyo po yung magtiwala po, Panginoon, sa inyo. Samahan niyo po ang simbahan ito as we face this year with many goals, many visions, many challenges po, Panginoon, wanting to reach more souls and wanting to see more families and lives changed for your glory po, Panginoon. And we pray, God, na huwag niyo po baguhin ang aming prinsipyong natutunan. Ito'y ginagawa po namin para sa inyo at para sa inyong kapurihan po lamang po, Diyos. Bless po bawat family, bless po bawat kabataan, bawat ina ng tahanan, bawat ama ng tahanan, bawat Kristiyanong pamilya at bawat kabataan na nagnanais madala ang kanilang pamilya sa simbahan, tulungan niyo po, Panginoon. Ingatan niyo po bawat isa sa aming pag-uwi. Give us a great week ahead. Help us prepare for another Sunday service. And help us, O God, to live a life that is pleasing for your honor and glory. Sa pangalan ni Jesus, all the people say,